Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging marapat sa pagkabuhay na aming kinamtan sa binyag, upang ang pinagdiriwang namin ngayon ng buong galak ay siyang laging maging lakas na para kami ay maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama nila Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman: Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa inyo, mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at sa Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini. Bagamat hindi namin sila inutusan, di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasaya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam.
pinayaon ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Nahahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka katawan ko, gumising ka kaluluwa. Gumising ka tutugin mo, yaong lumang lirat alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Poon, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantugan. Dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa mahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayo mga kaibigan, sapagkat sinabi ko na ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama ay sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko, mag-ibigan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon. Kaya sa araw na ito, bigyan natin ng parangal at papuri ang mahal na poong Jesus Nazareno. Ang taong tunay na nagbibigay ng parangal at papuri, kung babalikan natin ang salita ng Diyos, no, ay ang taong nagmamahal sa Kanya. At yan siguro ang pinakamaganda at pinakamataas na parangal at papuri na pwede nating ibigay sa poong Nazareno, ang ating pagmamahal sa Kanya. Kaya maganda rin itanong, paano natin minamahal ang Panginoon? Lagi ba sinasabi lang natin, Lord, basta love kita. Lagi ako nagsisimba sa Quiapo pag Biyernes, walang patid, Lord. Ganun ba natin pinapahayag ang ating pagmamahal sa Diyos? Okay, maganda. Pero alam niyo ba na mas may magandang paraan pa? Kung babalikan natin ang ating ebanghelyo, ano sinasabi ni Jesus? Ang nagmamahal sa akin ay tinutupad ang aking mga utos. Kaya kung tunay nating minamahal ang poong Nazareno, ang kanyang aral at utos ay pinakikinggan natin at tinutupad natin sa pamumuhay natin. Yan siguro yung mas mahalaga. Yan siguro yung mas malalim na pagpapahayag natin sa ating pagmamahal sa Diyos. Kung sinusundan natin ang kanyang mga aral at utos. At ano ba ang pahayag ng Diyos sa atin? Kung babalikan natin ang Ebanghelyo, sinasabi niya, mag-ibigan kayo. At ang pag-ibig, hindi para sa sarili. Ang pag-ibig, handang ialay at ilatag ang sarili. Kaya hindi ba, kung babalikan natin sa parehong Ebanghelyo ni San Juan, sinasabi niya, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. At paano ba tayo minahal ni Jesus? Nilatag ang sariling buhay para sa kaligtasan natin. Christ offered Himself, laid down His life for us. Kaya nga, di ba? Sabi ni Jesus, walang matinding pag-ibig na hihigit kaysa rito na ialay ang sariling buhay para sa kanyang kaibigan. Kaya ang direksyon ng pag-ibig ay hindi tungo sa sarili, kundi tungo sa iba, sa paglilingkod sa iba. Kasi kung iniisip natin na ang pag-ibig ay para sa atin lang, ako, hindi ikaw na. Pero kung titignan natin, is that really love? Or is that selfishness? Kung sarili ang iniintindi, sarili ang inuuna, is that love or selfishness? Naalala ko, meron akong professor na sabi niya, ang taong nagmamahal sa sarili ay isa daw minero. Ako, paano ho naging minero? Kasi ang gusto niya lagi ay mine. Mine ka ng mine. Pero, ang taong tunay na nagmamahal, hindi ba yan yung kahit mahirap, kahit may mga pagsubok, minsan hindi madali, pero kung nilalatag ang sarili niyang buhay, may kabuluhan ang buhay niya, may meaning ang lahat. Ang taong sarili ang iniisip, empty. Walang meaning ang buhay niya kung sarili lang ang gusto niya, iniisip niya. Pero ang taong handang mag-alay ng buhay, handang mag-alay ng sarili, hindi ba't may meaning ang lahat? Kahit minsan napapagod siya, pero may kabuluhan ang lahat ng pagod niya.
Di ba gano'n naman ang tao nagmamahal? Kahit hindi madali, kahit may mga pagsubok, kahit minsan nakakapagod na. Pero dahil nag-aalay ng sarili, may kabuluhan ang lahat. At yan, doon tayo nais dalhin ng Panginoon. Towards a life of love and meaning. May kabuluhan, may dating. Hindi lang natin ginagawa ang lahat ng bagay. Na parang dumaan lang ang bawat araw at palutang-lutang ka. Pero, kung namumuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos, tinutupad natin ang kanyang mga utos kahit may hirap, may kabuluhan, may dating, may meaning sa buhay natin. Kaya maganda sana sa ating pagdiriwang na ito, kung tunay tayo nagmamahal kay Jesus, hindi kung ano ang gusto natin, hindi kung ano ang nais natin, kundi ano ang nais ng Diyos para sa atin. Kaya kung babalikan natin ang ating unang pagbasa, no? Kung babalikan din maganda makita natin yung konteksto ng pagbasa ngayon, ay kung babalikan mo din yung nakaraang 2 araw, mula ho nung Miyerkules, may kita ho natin ang buong kwento na ang unang Kristiyanong pamayanan ay nagtalo-talo. At anong pinagtatalunan nila? Pinagtatalunan nila na yung mga Pariseo na naging Kristiyano ay nais ipilit sa mga Hintil na naging Kristiyano ang mga utos ni Moises. Lalo na ang ang pagtutuli. Dahil yun daw ang tanda ng tipan ng Diyos. Kaya ang simbahan, kasama ng mga apostol ay nagtalo-talo. Ano ba ang gagawin? Ano ba yung aharapin natin? Ito yung problema natin. There is conflict in the community. What should we do? Kaya babalikan natin yung unang pagbasa. Udyok ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang naging gabay sa simbahan that conflicts may be resolved. Hindi naman pinapangako ng Diyos na ang simbahan ay mawawalan ng conflict. Hindi naman pinapangako ng Diyos na pag nasa simbahan, walang problema. But every conflict can be resolved. Every problem can be solved. Kaya, nung pinagpasya ng mga apostol at ipinahayag sa Kristiyanong komunidad na mas manatili sa ano ba ang mas importante, paano tinanggap ng mga Kristiyano? Sila'y napuno ng tuwa. Kaya maganda rin sa atin, bilang mga Kristiyano na nagmamahal kay Jesus. Kung tunay tayo nagmamahal, tinatanggap din natin na may tuwa ang alituntunin ng simbahan para sa atin. Dahil ang mga alituntunin ng simbahan ay gabay ng Espiritu Santo para sa atin. Gabay ng Diyos para sa atin, para ang pagmamahal niya ay mas maipahayag natin sa mundo. Hindi sarili ang iniisip, hindi sariling kaginhawaan ang mas inuuna, kundi sana ang unahin ang ating pakikinig at pagsunod sa Diyos dahil minamahal niya tayo. Amen. Magstayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinatawag tayo ni Kristo na kanyang mga kaibigan at inuutusan tayong ibigin ang isa't isa. Ipakita natin ang ating pag-ibig sa katapatan ng ating mga panalangin. Ang ating itugon, Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Panginoon,
panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga tinawag upang mangaral ng Ebanghelyo sa anumang paraan, naway magpahayag ng mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga namumunong politiko naway matakot sa Diyos at gawin ang nararapat ayon sa mga salita ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga mag-asawa naway isa puso ang utos ng Diyos na mag-ibigan kahit sa mga pagkakataon ng pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng pagmamahal sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga kapatid nating yumao, naway pagkalooban ng Diyos nang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Panginoong Diyos, tingin mo ang aming mga panalangin at loobin mong lumago sa amin ang iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang lupa'y nayanig, ituwin ay tumahimik, nang ang poon ay tumindig bilang hukom natin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay.
Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilungati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo. Napupuno ang langit at lupa, ang kadakilaan mo. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, hati-hatia mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Simang sa aking nananahan, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y munga ng masagana, siya sa amay nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ibigay mag-aalay sa sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Mong mahal ako ng aking Ama, sa iyo'y aking ibig na darama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan. Pagingin ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ibigay mag-aalay ang sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Pininikat hirang upang maging at bunga mo'y panatinin.
masagana. Kagawakay walang hanggang ipamamana. Ngayon, to'y aking kaibigan. Tinamo sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-aanay ng sarili niyang buhay. Walang higit sa yaring pag-aalay. Walang higit sa yaring pag-aalay. Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2025 to 2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyong pinansyal, diskwento, at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan.
Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan nagahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo mga kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus pinamatayan ay sabisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, marangal amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, marangal amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati namin.